Agad nag-empake si Caroline na sinaad niya kay Jersey na mas gugustuhin niyang umalis sa bahay nila kaysa maikasal kay Stephen, na ganamang tinanong ng kaibigan niya na plano ba niyang makipagtanan sa binata. Pinaliwanag naman ni Caroline na hindi pa niya alam na ang tanging sigurado niya ay mahal siya ni Bingo at tutulungan siya ng binata, na concern naman si Jersey sa kaso ni Annie, na hindi din alam ni Caroline kung anong gagawin niya, pero nanindigan siyang kaya niyang i-give up ang lahat para kay Bingo. Habang hinanap naman ni Annie si Bingo sa abogado niya nang nilabas na sila sa selda nila ni Sherwin dahil wala doon ang binata. Dala-dala ng attorney nila ang mga pagbibihisan nila ni Sherwin. Habang nakaabang naman sila Lola Nene, Monching at Irene sa paglibas ni Snoop, na agad yumakap ang binata, na biniro pa ni Monching na magpakabait na siya, kaya pabirong sinabi ni Snoop na matagal na siyang mabait, na gusto na niyang maging masama. Nagulat naman sila Lola Nene, Monching at lalo na si Snoop nang niyakap siya na Irene na masaya ang dalaga na nakalaya na ito. Sinaad naman ni Snoop sa papi niya na nagtataka siya kung paano sila nakalaya, na agad sinabi na Irene na sinakripisyo ni Bingo ang GLC. Pagkagaling naman ni Bingo sa GLC ay malungkot ang binata at halos tumulo ang mga luha niya habang nagdadrive, kaya tinabi muna niya yung sasakyan niya sa gilid ng daanan na hindi na niya mapigilan ang sarili niyang humagulgol. Habang nasa daanan na sila Annie at Sherwin pauwi, pero magkaiba sila ng sinakyan kung saan magkausap sila sa cellphone, na giniit ni Annie na naiintindihan niya ang anak niya sa pagbenta niya sa GLC, lalo't nasabi niya yun sa kanya, pero bilang ina, umaasa siyang paglabas niya mula sa kulungan ay naghihintay na ang binata sa labas. Sinaad naman ni Sherwin na bigyan niya ng panahon ng anak niya dahil walang hindi madadaan sa magandang usapan, na ganamang sinabi ni Annie na sana hindi pa huli sa kanila ang lahat, na sa mga panahon na yun ay hahayaan muna niya ang anak niya, na ganamang sinabi ni Sherwin na handa na din yung bagong tutuluyan ni Annie dahil doon na muna siya didiretso, na nagpasalamat pa si Annie na ang tanging gusto niya ay sumaya ang anak niya kasama si Caroline. Nagulat naman si Annie at ang driver niya nang may gumitgit sa kanila na nakamotor at may isang motorsiklo pang sumulpot sa harap nila, kaya sumadsad ang sasakyan nila sa may mga bakal na tumama mismo sa dibdib ni Annie. Bago malagutan ng hininga ay lumapit pa ang nakamotorsiklo sa kanya, na kinagulat niya dahil kilalang kilala niya ang taong papatay sa kanya, sabay pinakita pa nito ang itim na balahibo at hinagis niya kay Annie. Habang walang kaalam-alam si Wilson ang tungkol sa pagtataksil ni Cindy simulat sa pool, na pinapaikot lang niya ang ulo ng asawa niya at ang buong pamilya nila, dahil hindi siya titikil hanggang hindi siya ang uupo bilang CEO ng GLC, na kahit nagdudusa na ang mga anak niya sa kasakiman niya. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode at ang nalalapit na pagtatapos ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.